Kahit po may mga tumututol, patuloy pa rin ang pagpatay sa mga aso gamit ang tambucho ng sasakyan. Ganyan po ang ginawa kahapon sa City Town ng Kitapawan, North Cotabato. Isa-isang inilagay sa gas chamber tulad ng nakikita nyo ang 15 aso. Tapos binugahan sila ng nakalalasong usok mula sa tambucho. Naku, dinig na dinig ang iyak ng mga kawawang naghihingalong mga aso. Matapos ang halos 7 minuto, patay na ang mga aso. Agad din silang inilibing tulad ng nakikita nyo yan, patong-patong. Kinundi na ng mga animal rights group kung tawagan ng ganyang paraan ng pagpatay sa mga asong hindi na kinukuha sa mga dog pound. Gusto nilang bawiin na ang administrative order na nagsasabata sa gawain na yan. Nagdulot na naman ng baha at traffic ang biglang buhos ng ulan kaninang hapon. Sa ilang lugar sa Quezon City, lampas bewang pa ang tubig. Nakatutok si Jay Tarok live mula sa Quezon City. Jay! Mel, bandang 5:30 nga ng hapon ay bumuhos ang napakalakas na ulan dito sa Quezon City at lungsod ng Maynila, kung saan naman biglang tumaas ang tubig baha dito sa iba't ibang lansangan, partikular itong nadaanan ng GMA News, ang Cuenco Street, corner Banawe Avenue dito sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, isang thunderstorm na pangkaraniwan sa panahon ng tag-ulan, bukod pa sa Intertropical Convergence Zone na nararanasan din ng bansa. Dito sa Mabuhay Rotonda kung saan tayo namamalagi ay nakikita natin na patuloy pa rin yung pagdaloy ng tinatawag nilang rush hour traffic na karaniwang nagaganap dito. Partikular itong nanggagaling mula sa lungsod ng Maynila patungo sa Quezon City dito sa Quezon Avenue. Sa kabilang panig naman ay mas maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Bandang 6:30 naman ng gabi, Mel, nakuna ng GMA News ang mabilis sa pagragasan ng tubig ulan, bunga ng biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan kanina lamang. Mabilis na tumaas ang tubig baha, kung saan isang sasakyan naman ang tumirik dahil gabaywang na ang tubig. Dito naman sa EDSA Timog northbound, bumagal din ang lagay ng trapiko, bunga ng malakas na pagbuhos ng ulan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jay Tarok. Hindi po pabor si House Speaker Feliciano Belmonte na doon sa Batasang Complex magsanay para sa susunod niyang laban si Congressman Manny Pacquiao. Ayon kay Belmonte, ang batasan ay para lamang sa trabaho ni Pacquiao bilang isang kongresista. Ang isa pa, baka raw sa dami na manunood pag nagja-jogging o pag nag-iensayo si Pacman doon sa batasan, malihis ang kanyang atensyon o ang kanyang pag-focus ika nga. Tutul din si Belmonte na magdagdag ng pasilidad sa batasan para sa pag-iensayo ni Pacquiao. I don't like the House, the grounds of the House to be the focus of some professional fight like that. He's absent a couple of days. Okay lang yun. Sabihin niya, I was doing a patriotic duty. Patuloy po namin kinukunan ng reaksyon si Congressman Pacquiao tungkol dyan. Sa ngayon ay hinirang na naman siya. Pound for pound king ng Yahoo Sports. Website po yan. Si Floyd Mayweather Jr. ay nasa ikalawang pwesto lamang. Pumapakatlo naman si Paul Williams. Si James Yap ng koponang BMEG Derby Ace Llamados ang tinanghal na Most Valuable Player sa ika-35 season ng Philippine Basketball Association. Ikalawang MVP award na ito ni James. Ang una ay noong 2005-2006 season. Ayon kay James, matinding focus ang kinailangan niyang ipamalas sa kanilang mga laro sa gitna ng problemang pinagdaraanan nila ng asawang si Chris Aquino. Nagpasalamat din siya sa Diyos at sa mga taong sumuporta sa kanya. Naging emosyonal din siya nang ialay sa kanyang anak na si Baby James ang kanyang tagumpay. Gusto kong i-dedicate tong award na to sa pinaka-special kong tao sa buhay ko. Walang iba kundi yung anak ko, si Baby James. Para sa'yo to. And I love you, miss na kita. Dalawa pang kumpanyang kinasuhan ng tax evasion ng BIR. Ayon kasi sa BIR, milyon-milyong piso ang hindi binayarang buwis ng naturang dalawang kumpanya. Nakatutok si Teresa Andrada.
Nahaharap ngayon sa tax evasion case ang ilang opisyal ng China State Philippine Construction Engineering Corporation o China State Philippines. Ang China State Philippines ay lokal na sangay ng China State Construction Engineering Corporation Limited o China State Limited. Kabilang ang China State Limited sa 7 blacklisted construction firms ng World Bank dahil sa pagkakasangkot sa di umano'y corruption sa bidding process ng road projects na pinondohan ng World Bank. Sa investigasyon ng BIR, hindi nagbayad ng 712.74 million pesos na buwis para sa taong 2003 hanggang 2006 ang China State Philippines. Para palitawing nagbabayad sila ng buwis, ginamit daw ng China State Philippines ang withholding tax certificate ng China Limited. Based on the record of DPWH, there's no contract between the Philippine government and China State Philippines. So they should not be using the creditable withholding tax on VAT or income of another company. Ang mga opisyal ng China State Philippines na kinasuhan ay sina Managing Officer at Chairman of the Board Fu Yucheng, President at Director Fu Chunyuan, Secretary at Director Gerald Telebrico, Chief Financial Officer Huang Xinyu, Vice President Wu Zigang at Accountant na si Daisy Guerra. Pinuntahan ng GMA News ang opisina ng China State Philippines sa Ortigas Avenue, subalit hindi kami pinapasok. Ayon sa aming nakausap sa telepono na pakilalang sekretarya ni Telebrico, nasa meeting o di kaya'y nasa labas raw ang lahat ng mga opisyal. Ang ikalawang kinasuhan ay ang presidente at treasurer naman ng printing company na Grand C Graphics. Kinasuhan ng BIR sina Gloria de la Cruz at Deborah Ching. Base sa records ng BIR, hindi nagbayad ng 59.47 million pesos ang Grand C Graphics para sa tax deficiency sa taong 2005 at 2006. Nabigo rin daw ang kumpanya na mag-remit ng halos 37 million pesos na withholding tax mula 2005 hanggang 2008. We have already assessed them and it's a final assessment and they did not pay us even when it's final. And the other thing is they have been filing electronic return but they have not been remitting the payment. Pinuntahan namin ang tanggapan ng Grand C Graphics sa Morning Breeze Subdivision sa Caloocan City. Subalit walang opisyal na humarap para magbigay ng pahayag. Yung mga pwedeng wala. Hindi pumasok Sino po yun nandyan? Yung mga tao ng Ayon kay DOJ Secretary Laila De Lima, ang pagsasampa ng mga kasong tax evasion ang paraan ng gobyerno na makakuha ng dagdag na pondo imbis na magpataw pa ng dagdag na buwis. We're targeting successful prosecution of these cases being filed. 45 araw ang palugid na binigay ni De Lima sa mga prosecutor para masampahan ng kaso sa korte ang mga kinasuhan. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.